Sarap. One-free. Kamusta mga parating gutom? Andito na naman ang ate hakin yung best taker mom. Sa video na ito, gagawa tayo ng coconut oatmeal cookies na hindi gumagamit ng butter or margarine. Simulan na natin dahil medyo trending yung video ko sa TikTok. Gusto ko pang mag-experiment kaya gumawa ko ng part 2. At this time, ang ginawa ko ay nilagay ko sa ref yung coconut oil. Ayan, tapos pag medyo nakatulog na yung oil at medyo mas solid na siya compared sa normal niyang texture, pwede natin siyang gamitin. Gumamit lang ako dito ng hand mixer para i-soften yung oil. Naglagay ako ng 1 cup of brown sugar. Pag may white sugar, half ng brown, half ng white. Tapos 1 tablespoon ng vanilla essence. Pagkatapos ay i-mix hanggang makuha natin ng consistency na natunaw na ang asukal. Naglagay tayo ng 1 egg at pinch of salt. Haluin lang mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Sunod, ilagay ang 1 1/4 cup ng harina, 1/2 teaspoon ng baking powder, baking soda, and i-mix. Ayan, tapos may batang nakikihalo. Gusto din daw niyang mag-bake. Tapos, ilagay na natin ng 1 cup ng chocolate. Hinaluan ko ng harina para mas maganda yung pagka-blend niya dun sa cookie dough. So, naglagay ako ng 1 cup na bittersweet chocolate. Tapos, lagyan natin ng ating oatmeal. Meron ako dito instant pero pwede din rolled oats. Tapos, 5 tablespoons ng desiccated coconut. And then, 1/3 cup of milk powder. Kahit anong gusto niyo. Sunod ay haluing mabuti hanggang sa magsama-sama lahat ng ingredients. At itong consistency na to ang gusto natin. Pwede natin tong i-bake kahit hindi na natin chinichill sa fridge. Tapos, i-ready na natin ng mga baking pan or Tupperware at i-mold na natin ang ating mga cookies. Gumamit ako ng 1 tablespoon at nakagawa ako dito ng 25 na mini cookies. Pagkatapos ay takpan o lagyan ng cling wrap at ilagay sa freezer or sa chiller for an hour or pwede i-bake nyo kinabukasan. Habang nasa chiller or freezer yung ating cookies, nag-preheat na ako ng oven for 1 hour. 180 degrees Celsius for 1 hour ang temperature. Tapos, kinuha ko na at prepare ang mga cookies. Tapos, nakita nyo, naglagay ako ng kalahati or 13 pieces ng cookies doon sa ating bucket para anytime pwede na lang mag-bake and yung 12 pieces lang yung binake ko dito. So, nagantay lang ako dito ng mga 20 minutes and medyo na overcook ko. So, naging crunchy yung cookies. Pero kung gusto nyo na light lang or softer, bawasan nyo yung baking time. At hindi lang sa oven pwedeng lutuin, pwede rin sa kawali basta may takip. Ito na siya. Mainit-init pa. So, rest natin siya for mga 15 to 20 minutes. Medyo na-toast ko siya, pero kung gusto niyo ng softer na texture, less than 20 minutes. Mga 15 minutes lang. So, ayun siya. Hanggang sa uulitin, paalam!